Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 11, 2024, 12:18 p.m. po tayo. Andito po ako sa inyo. Meron lang po akong uulitin pero sa sariling karanasan po. Very short videos lang po to sa Facebook ko na live. Hindi po to for 1 hour or for 30 minutes. Hindi po. Short lang po. Yung experience po bilang isang may sakit. Kami po, kung ano po ang ginagawa namin, kasi pag wala po kaming, especially pag wala talaga, kasi nagawa ko na yun. Ang unang rason ay pera. Yan po yung problema natin bilang isang Filipino. Pera, pera, pera. Kaya po tayo nag-aral para makapagtapos at magkaroon ng trabaho at para magkaroon ng pera ulit. Pera, pera, pera. Kung wala ang pera, hindi po natin mabibili yung basics, yung mga yung mga importanteng kailangan natin sa bahay. Okay po. Ngayon po, doktor. Paano po tayo pupunta ng doktor kung wala po tayong pera? Problema talaga yan. Yan po yung pinaka-importante sa lahat. Paano po tayo makakakuha ng konsulta sa doktor para bigyan tayo ng advice? Advice po. Well, kung ako lang naman po, kung wala po akong kapera-pera, before po, nagpa-psychiatrist po ako. Wala talagang kapera-pera. Pumunta po kayo doon sa doktor, like the government, or like the private, kausapin nyo yung doktor. Kung pwede sana, mapapakonsulta ako sa inyo, doktor. Pero wala akong kapera-pera. Pero, yung bayad sa consultation ay, kung pwede sana, babalikan ko, babayaran ko, hihingi po ako ng tulong sa DSWD for medical assistance. Medical assistance po, yun po yung binibigay nila na paper po, at doon po binibigay din po natin doon sa doktor na yun. Yun po ang unang gagawin. Konsulta, kausapin yung doktor or yung nag-assist sa doktor kung pwede sana. Magpapakonsult ako kasi may problema ako at wala akong kapera at kailangan ko talagang malaman kung ano ang kondisyon ng aking sarili, kondisyon ng aking sakit na meron ako. Ngayon po, tapos na po ang consultation sa doktor. Humingi po kayo ng medical certificate. Medical certificate at prescription. Prescription. Medical certificate, don't worry po, ilalagay ko dito para yun po talaga ang hihingin nyo. Medical certificate at prescription. Subukan lang po natin. Pag nag-agree, salamat po. Pag hindi nag-agree, maghanap po tayo ng ibang doktor. Ngayon po,
Meron na po tayong medical certificate, prescription. Pumunta po tayo ng barangay. Kumuha po tayo ng barangay certificate. Barangay clearance, barangay certificate. Tapos, lalagay doon nila kung para saan yan, medical assistance or medical medicine assistance or ganun. Medical, tawag, basta, gamot, medicine. So, gagawa na naman sila, bibigyan na naman sila ng barangay clearance at barangay medical certificate. Yun po. So, ang gagawin niyo po, ipapaxerox niyo po yung medical certificate at prescription, dalawa po. Para meron po kayong copy, gawin nyo na lang pong 4 for in case po. So, yung original po, 1 by 1, kukunin nyo, stapler nyo, 1 by 1. Ganun yun. Ngayon, pumunta po tayo. Meron po assistance kay Mayor. Doon sa secretary niya. Pumunta po tayo doon. Kaso, alam niyo na, pahirapan po ang paghingi ng medical assistance. Kasi po kailangan pang maghintay kung kailan darating si Mayor. Kung kailan mo makakausap si Mayor. Pag wala na talaga. Yun po yung naranasan ko. Ngayon po, pagtapos na po dito, kung wala, meron naman pong DSWD sa second floor po. City Hall, second floor DSWD. Magtanong po tayo doon kung pwede po bang makahingi ng medical assistance. Bibigyan kayo ng instructions or tagaan ka sang laygay kung ano ang himuon mo para sa ginapangayo mo as medical assistance kag cash assistance. Kay PWD ka, 4-piece ka, pamangkuton mo, dara sa barangay, kung pwede ka, kadali lang ha, pamangkuton mo sa barangay, kung pwede ka ba sa PWD, kag 4-piece. Kaysa sitwasyon mo, may ara ka nga karamdaman sa imo nga may sakit ka. Direct to the point. Kaya, hambal ko sa imo, lakat ka sa doktor. ENT. Eyes, ears, nose, throat. Lahat ka, pamangkot ka sa barangay hall or DSWD kung diin pwede magkadto. Amo nang proper. Pero kay wala man, only eyes lang, lahat ka sa doktor nga nabalaan mo. Kay very long time nga wala ka na check. Karon ang pamangkot ko, Government of the Philippines. Ang tanong ko po, 4-piece po sila. Pwede pa ba magkuha ng PWD ID? May napapansin po ako sa kay ate. It's difficult
their situation. Especially, habang kinakausap ko po siya, ay mas gusto ko pong yung doktor ang nakakaalam kung ano po yung proper consultation para sa kanya. Now po, sana naman po as barangay, may purok, diba? Purok president. Ano po ang trabaho ng purok president? Sa purok. Hindi ko ho alam. Yun po ang tanong ko. As health, ano po ang trabaho ng health sa health center? Sa community, especially sa barangay and purok. Hindi ko ho alam. Ngayon po, yung mga kalagayan, kasi mostly, napapansin ko, mayroon pong mga PWD, mayroon pong hypertension, ano tawag yun, high blood na po, yung iba na paralyzed, half paralyzed, hindi makagalaw, yung disabled po. So meaning kasali po sila sa program ng ating government. I hope naman po gamitin po natin, puntahan po natin kung sino po yung dating possible po, wala po tayong record kung sino po yung humihingi at nangangailangan talaga ng gamot. Dating possible po. Kaya nga po, please lang po, meron po dyan, meron po dyan, meron po dito. Paano po yun? Meron po doon. Sa isang purok, ilan po ang nagkakasakit at nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno? Matignan nyo man lang ang sitwasyon ng isang pasyente or hindi pa pasyente, but still, they need you as a medical concern. Namamasyal ba kayo? Tinatanong nyo ba at napapansin nyo ba ano ang pangangailangan bilang isang pasyente? Nabibigay po ba ang pangangailangan bilang isang indigent patient? Nabibigyan niyo po ba ng laygay? Paano ba yan? Hindi ko alam anong laygay sa Tagalog eh. Advice. Kung ano po ba ang proper na gagawin dyan, at dito, at dito, at doon, at doon. Hindi ko po alam. Front, back, right, and left. Front, back, right, and left. Hindi ko po alam. I hope naman po, bilang isang community, dati kasi sorry ha, nare-realize ko lang din po. So, I'm sorry also. I did a mistake, but I did my part also here. Even I'm not working as a government, even I'm not working anymore as a midwife technician, even I'm not working anymore as graduate of Bachelor Science of Midwifery. So, no need na. Ang sa akin lang naman po yung concern po na galing sa puso. Soft-hearted po ako para sa mga ganun. It's because alam ko po ang pangangailangan ng isang tulad nila at ng isang tulad nila. Even po, may pera po sila, even po walang pera, but still, kailangan po nating kamustahin ang bawat sitwasyon na meron sila. Kung anong improvement na meron sila. Hindi man tayo doktor, hindi man natin trabaho, but concerned citizens lamang po ako sa kanila.
bilang isang mamamayan dito sa Purok Maligaya, Barangay Magsaysay. Please po, unawain po natin ang bawat sitwasyon. Kung kayo po ay talagang nandyan po tayo eh. Binigyan po tayo ng pagkakataon na magtrabaho. Alamin po natin kung saan ba talaga yung pupuntahan. Kung sino po yung main na pupuntahan at nakakasakit. Magdala po tayo ng gamot for them. I know naman po, free po yan. Bigyan po natin kung anong pangangailangan, high blood. Bigyan po natin. Kasi, that impossible po, itanong niyo po. Kasi na-consult na yan eh. Pero yung dito, very long time po without consult. So, paano po natin maibibigay yung tamang serbisyo para sa kanila? Kasi hindi po natin masasabing, pag meron pong medical mission, mapupunta yan yung si ate. Kasi napakahirap po na sitwasyon niya. Nahihilo siya na parang hindi ko alam. Parang may tawag yan. Ting! Ting! Ling sensation. Sensation ba yun? Parang ano yun eh. Meron po yan. So, mahirap po talaga. So, I hope naman po, tulungan po natin. Para maibigay at matulungan, para maibigay yung pangangailangan niya, gamot, at community service na galing po sa inyo. Ako lamang po ay kapitbahay. Dito po, kikita ko naman po. Masigla naman po, pero sila rin po yung nangangailangan kahit masigla. Kahit ako po yung nangangailangan din. Mahalin niyo po ako. Huwag niyo pong ako itakwil. Kaya please naman, Gcash naman. Ganun talaga ang ating buhay. Laban lang, ate. Kahit anong mangyari, pag lumaban ka, may nilaga ka na tinatawag. Yan ang tinatawag mong fruits or katas ng iyong pagmamahal sa iyong sarili at katas ng iyong pagmamahal sa iyong pamilya. At the end, magiging okay din sa iyo. Hindi niyo po ba nakikita yung nakikita ng ibang tao? Or nakamulat po tayo pero nakapikit? Ako po yung nakamulat dati pero nakapikit. Ngayon, ako po'y nakamulat. Ngunit nakapikit pa rin ang nakapaligid. Paano po yan? Paano po natin matatawag na colors of life? Kung hindi po natin maibigay yung tamang serbisyo para sa taong bayan natin. How? Paano po natin masabing gaganda ang ating future kung tayo po ay kinakat natin? It's because only our own what we want. Sharing is loving po. Huwag pong ganyan. Colors of life. Okay nga po pala, 20 minutes na po pala. Yun lang po ang gusto kong iparating sa iyo, ate. Ay nakausap ko lang po
bago ko lang siya nakausap. Ngayon ko lang siya nakausap. So, para maintindihan niya po ako, at for example, na pabalik-balik, mas manood ka lang po dito, ate. Tignan mo lang po, para sa iyo po to, at hindi po para sa akin. Dahil ako po, pag gusto po ng Panginoon, ibibigay po. Andyan po yung Panginoon sa akin at sa iyo rin po at sa atin pong nangangailangan ng tulong galing sa gobyerno po. Maraming salamat po. Mulat po tayo sa ating problema sa ating paligid. Pero ako po ay dilat pero tingin lang po. Ganun lang. So thank you very much po. I hope na please follow naman. Follow and likes po. At don't forget po to click the button of click the button yung subscribers po. Please subscribe naman po. Huwag niyo pong kalimutan yung YouTube channel ko, Rasa Padamadayag. I hope naman po na learnings from me are positive impact for us. Thank you. Kahit sa iba po ay ganun din naman po. But thank you for all. Thank you. Salamat po sa lahat-lahat.